Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bumabalik tayo sa banal na misa para italaga natin ang ating mga sarili sa kalinis-sinisang puso ni Maria. Aminin natin, marami sa atin ang pagod. At minsan, kahit na anong gawin natin, hindi nawawala ang ating mga pagod. Dahil hindi lang naman pagod ng katawan ang ating nararamdaman. Meron din pagod ang ating kaisipan. May pagod ang ating puso. At pagod din ang ating mga kaluluwa. Walang ibang makakapagpuno sa ating pangangailangan. Walang iba makakapagbigay ng ginhawa at kapayapaan sa atin, kundi tanging Diyos lamang. Yan naman, lumalapit tayo sa Kanya at magtiwala tayo na tayo din nilalapit ng ating mahal na ina, tayo'y pinagdarasal ni Maria. At para tayo po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muna natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin na mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan.
Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang iyong hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatan maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aki ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panong yun, bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na nakuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat parang sila'y mga tupa na walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang misis. Nagtataka sa kanyang mister. Tinanong niya, ano bang napapala mo sa pag-iinom mo gabi-gabi? Bakit parang hindi ka napapagod sa pagpunta mo dyan sa bar? Sumagot naman po ang mister, bakit hindi mo subukang sumama sa akin para makita mo? Kaya pumayag po itong misis, isang gabi, sumama po siya doon sa pinupuntahan na bar ng kanyang mister. Umorder po itong mister ng matapang na alak. At ito pong kanyang asawa, yung misis, gumaya naman. Kung anong iniinom ng kanyang mister, yun din po yung kanyang ininom. At pagkatikim po nitong babae doon sa alak, halos masuka siya. Sabi niya, yak! Bakit iniinom mo ito? Nag-i-enjoy ka ba talaga dyan? Lampyo po ko na sabi ng mister, o yan ha, nakita mo na. Pumupunta ako sa bar na ito hindi para mag-enjoy. Kaya pag uwi ko, wag mo akong sermonan. Hindi mo alam, napakahirap ng aking ginagawa dito. Ha? Ang galing po ng mister, no? Nakagawa ng palusot para makainom palagi doon sa bar. Pero ang tanong ito, bakit ba merong taong umiinom? Ang nakakatawa, merong taong nagwawalwal. Pagkatapos, isusuka din yung kanyang ininom. Di po ba? Di ba sila nagsasayang ng pera, ng oras, ng lakas sa panginginom? O nga naman, ano yung nakukuha nila doon? Ang sagot ng iba, kaya umiinom daw sila ng alak para makalimutan nila ang problema nila. Di po ba? Kaya umiinom sila para makapag-relax sila. Kaya umiinom sila para makapagpahinga sila. Pero ang tanong, epektibo bang paraan yan para makapagpahinga ka? Kapag ba nakainom ka talaga, makakalimutan mo ang iyong problema? Maaring sandali. Pero kapag nahimasmas ka na, ganun pa rin. Nandun pa rin ang problema. Di po ba? At alam naman po natin yung side effect ng panginginom ng alak. Nauubusan ka na ng pera. Pagkatapos sumasakit pang ulo mo. Sinisira mo pa yung liver mo, yung kidney mo. Kaya ang tanong, ano ang magandang paraan, ano ang magandang gawin para makalimutan natin at makapagpahinga tayo sa ating mga problema? Kasi aminin natin na habang iniisip natin ang ating mga problema, napapagod tayo. Amen? That is the problem with a lot of us. We are tired because of our problems. Amen? Lahat tayo may pagod sa isip, sa damdamin, sa ating mga kaluluwa. Pero alam niyo po, kung anong malungkot na katotohanan, sa lahat ng henerasyon,
Kahit na ang dami na nating mga libangan, napakadali ng ating buhay, tayo daw ang pinaka-stress na henerasyon ngayon. Sa lahat ng mga henerasyon, ang ating henerasyon ngayon ang pinaka-pagod. At minsan, tayo rin po ang mga pinaka-malungkot. But the question is why? Because convenience does not guarantee peace. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, madali na ang buhay mo, napayapa ang buhay mo. You can have a soft bed, and yet you can still carry a heavy heart. You can go on a vacation, and yet you can still carry your worries with you. You can laugh outside. You can look happy, and yet you can cry inside of your heart. So that is the question. How can we truly rest from our problems? Tingnan po natin, balikan natin ang ating mabuting balita, ang Ebanghelyo. Dahil may napakahalagang tinuturo ang ating Panginoong Hesukristo. First, lumayo ka sa mga problema mo. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, come away by yourself to a deserted place and rest for a while. Napakaganda po, no? Hindi sinabi ng ating Panginoon, magtiis kayo, magtrabaho pa kayo. Ang sinabi ni Jesus, lumayo muna kayo at magpahinga sandali. Mga kapatid, hindi ka makakapagpahinga kung palagi kang nandyan sa lugar na nagbibigay sa'yo ng stress mo. Amen? Kung trabaho ang nagbibigay sa'yo ng pagod, matuto ka namang magbakasyon. Matuto ka namang mag-log out. Sandali lang. Yun yung sinabi ng ating Panginoon, magpahinga ka ng sandali. Pero para ikaw ay makapagpahinga na sandali, kailangan bigyan mo ng distansya, espasyo ang iyong sarili. Amen? Boundaries are important. Kapatid, huwag niyo pong iuuwi ang opisina sa inyong mga tahanan. Huwag kang magdadala ng trabaho sa iyong kama. Amen? Because your bed is created for rest. Your bed is not for stress. Amen? Ito po kayong mga mister na palagi nag-aaway. Kung mag-aaway kayo, wag habang nakahiga kayo dun sa kama nyo. Di po ba? Yung kamang yun para sa pagpapahinga. Yung kamang yun para sa labing-labing nyo. Kasi pag nandun kayo sa kama, dun kayo nagsisigawan, dun kayo nagmumurahan, dun kayo nag-aalitan. Pag nakikita nyo yung kama nyo, ayaw nyong higaan. Hindi po ba? You should associate your bed for rest. The bed is not for stress. Amen? Minsan, may nagtanong po sa akin, Father, paano naman po kung yung aking asawa, ang aking stress, lalayuan ko po ba? Simple lang po ang sagot ko. Time out muna. Kapag masyado nang mainit ang ulo nyo, time out. Hindi po break up. Magkaiba po yun. Di po ba? Di ibig sabihin, magkahiwalay na kayo. Maglayo muna kayo sa bawat isa. Dahil kapag masyado kayong mainit, talagang sasaktan nyo ang bawat isa. Hindi po ba? Kapag lumamig na ang damdamin nyo, doon kayo bumalik at mag-usap muli. Amen? I want you to remember this. Distance prevent damage. Naalala nyo po? Memorize nyo po? Ulitin ko po. Distance prevent damage. Ang tanong, ano yung problema na kailangan mong iwasan muna? Lumayo ka, sandali, huminga ka ng malalim, magdasal ka, sabihin mo sa Diyos, tapon mo sa Diyos lahat ng pag-aalala mo. Magmuni-muni ka muna. Tanungin mo sa sarili mo, ano bang tinuturo ng Diyos sa iyo? Diyan sa iyong problema. At kapag lumakas ka ng sandali, doon ka lang bumalik. Amen? Kapag mahina ka, tanggapin mo, wala kang lakas para harapin mo ang problema mo. Humugot ka ng kakaunting lakas.
At kapag meron ka ng kakaunting lakas, diyan mo balikan, harapin at sagutin ang problema mo. Amen? But secondly, allow God to continue what you have started. Habang nagpapahinga daw yung mga alagad at apostol ng ating Panginoon, ang sabi sa mabuting balita, tuloy-tuloy pa rin daw yung dagsa ng mga tao. Pero para makapagpahinga, yung mga apostol niya, anong ginawa ni Jesus? Tinuloy niya yung misyon nila. Siyang nagturo dito sa mga tao. At napakagandang paalaala po nito. When you are resting, God is working. Kapag nagpapahinga ka, ang Diyos naman ang nagtutuloy dun sa trabaho mo. Talagang mapapagod ka, mabibigatan ka, kung pasan mong mag-isa ang buong mundo. Hindi po ba? Relax. Sabihan mo nga yung katabi mo, relax. Tingnan mo yung mukha niyan. Wala pa man senior, mukhang senior na. Relax. Bata ka pa. Pero para tayo makapag-relax, kailangan natin maunawaan, hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang Savior. Isa lang po ang Diyos at tagapagligtas natin, si Jesus. Huwag mong saklawin lahat. Huwag mong buhatin lahat. Allow God to become a God in your life. Magtira ka naman para sa Diyos. Amen? Minsan, ang akala kasi ng iba sa atin, kapag tumigil akong magtrabaho, mabibigo ako, babagsak ang lahat. Paano na, Father? Hindi po. Mali ang ganyang pag-iisip. Matagal na pong umiikot ang mundo. Hindi po ba? Bago ka pa pinanganak, bago ka pa sinilang, may buhay na. Kapag huminto ka, hindi naman ibig sabihin hihinto din ang mundo. Kapag nagpahinga ka, hindi naman ibig sabihin hihinto ang trabaho. Di po ba? Iikot pa rin ang mundo. Magpapatuloy pa rin ang buhay kapag huminto ka at nagpahinga. Amen? Learn to surrender. Bago ka matulog, ang magandang ang dasal, sabihin mo, Lord, ginawa ko na ang makakaya ko. Ikaw naman ang bahala. Ikaw naman ang magtuloy dun sa hindi ko na kaya. And here is a very beautiful spirituality to practice. Every morning, be grateful. But after everything that you have done in your life, in the evening, surrender. Ganun lang pong gawin niyo. Umpisan mong umaga mo, magpasalamat ka, do your best, and yet, when you rest, allow God to take care of the rest. Matuto kang sumuko sa Diyos. Amen? Ibigay mo sa paanan ng Diyos ang lahat. Magiging payapa ka. Giginhawa ang buhay mo. Remember, my dear friends, that rest is not useless. Tanong ko po sa inyo, kapag yung cellphone nyo nag-charge, may halaga pa rin po ba yan? Yes or no? Yes. Minsan kasi, feeling natin, kapag wala tayong ginagawa, wala tayong silbi. Pero kapatid, tandaan mo, kapag nagpapahinga ka, may halaga ka pa rin, may silbi ka pa rin. And sometimes, the most productive thing that you can do is to just rest. Mas marami kang magagawa kung matututo kang huminto at magpahinga. Tignan niyo po yung pana. Alam niyo po yung pana, the arrow, bow and arrow. Kung gusto mo, yung pana, malayong mararating. Anong gagawin mo? Di ba? Hahatakin mo yan, pabalik. The farther you pull it back, the farther the arrow will fly. Isipin niyo po yun, no? Kapag nagre-retreat ka, kapag umaatras ka, hindi ibig sabihin bigo ka. Amen? Baka kaya pinapahinto ka ng Diyos ay dahil hinahanda ka niya sa mas malaki, mas magandang grasya. Rest is not moving backward, but rest is preparation for you for a great forward. Ganda po niya. Isipin niyo po, tandaan niyo palagi. Do not feel guilty when you rest. Invest in your rest. Because a rested soul is a stronger soul. Kapag nakapagpahinga ka, dun ka mas malakas. Dun ka mas tumatatag.
Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong magpahinga muna sa inyong mga problema, tandaan niyo po ang dalawang aral na ito. Una, lumayo-layo ka sandali. Sandali lang, babalik ka rin. Di po ba? Pero pangalawa, ipagkatiwala mo sa Diyos yung hindi mo kaya. Do your best and then allow God to take the rest. At tandaan mo, hindi ka makina, hindi ka robot, hindi ka Diyos. Tao ka. Dahil tao ka, kailangan mong huminto at magpahinga. Kung ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na yan, nagpahinga, ikaw pa kaya? So today, maybe the Lord is telling you, anak, tumigil ka muna. Halika, umupo ka, huminga ka, at kilalanin mo na ako muna ang magtutuloy sa sinimulan mo. Mga kapatid, hindi ka bumabagal kapag nagpapahinga ka. Kaya wag mong iiwasan ang paghinto. Because if you do not rest, you will see a time that God will force you to rest. Kung hindi ka magpapahinga, magkukolaps ka at mas malala pa ang iyong mararanasan. But when you rest in God, yes, you won't escape your problem, but now your strength will be renewed. Kaya sa banalamisan pong ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kaming huminto kapag pagod na kami. Turuan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyo kapag hindi na namin kaya. At sa aming pagpapahinga, ipaalala mo na tanging ikaw lang ang aming lakas, ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, mulat sa pangangailangan lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Lumapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang pananalangin at isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay pagindapating namang kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin pumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayang natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na kaming paglingkuran. Ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin ngayon the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me
I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ. From the top of my head to the soles of my feet, cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating mga bisita at followers na dumalo sa ating banal na misa, Healing Mass. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng ating misa, sa mga gusto pong makatanggap ng banal na langis, sa mga gusto pong magpa-pray over sa akin, pumila lang po tayo 2 lines sa gitna. At kayo din po ay makakatanggap ng holy oil na ating binebless. Ito po ay libre lang. Konting paalaala lang po sa ating mga followers at subscribers na huwag po kayong mag-a-accept na mga nagpre-friend sa inyo, nagpapanggap na ako. Hindi naman po sa ako'y anti-social. Hindi naman po sa ayaw kong makipag-friend sa inyo, no? Pero hindi po ako yun. No? Hindi po ako magme-message sa inyo at hihingi din po ng donation. Dahil kung kakilala niyo po ako, ang aking pong patakaran ay magbigay ka dun sa gusto mo. Dahil ang utos po ng ating Panginoon, ayon kay San Pablo, that God loves a cheerful giver. Kailangan laos, taos sa iyong loob ang iyong pagbibigay. Walang sapilitan. Kaya kung ano po yung gusto nyong ibigay, nandyan po yung ating mga bank accounts, kayo po ang bahala. Pero never po akong ko-contact sa inyo at sasabihin ko, kailangan ko ng pera para po sa orphanage o sa anumang project. Hindi po ako nagre-reach out sa inyo personally at individually. Kaya mag-ingat po kayo. Pag meron nang nag-message sa inyo, tapos pinipilit pa kayo, please block that person. Okay? Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating parokya. Pag kayo po ay pupunta dito, makikita nyo ongoing po yung ating mga construction at ang balak po natin pagdating po ng Mayo, bago na rin ang ating retablo. So isa po yan sa mga project natin dito sa parokya. Again, sa inyo pong lahat, may the good Lord continue to bless you and to bless you more. Muli po, mga kapatid, paalaala lang na kahit na anong gawin natin, hindi natin maiiwasan ang problema. Hindi mo maaalis ang mga pagsubok sa buhay. Pero pwede kang lumakas sa harap nito. Paano? Ang magpahinga ka. Paano tayo makakapagpahinga sa ating mga problema? Paano hindi mo sila palaging iniisip? 2 paraan lang po, sabi ng Ebanghelyo. Una, lumayo ka sandali. Sandali.
Magkaiba po yung time out sa break up. Pag mainit ang ulo nyo, hinto ka muna, pahinga ka muna. Pag stress ka na, okay lang, mag-absent ka muna. Pero sandali. Pag lumakas ka na, kahit nakakaunti, bumalik ka, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. But secondly, kung ano yung inumpisahan mo, tandaan mo, itutuloy ng Diyos. Huwag mong bubuhatin lahat. Ginawa ka ng Diyos hindi para mapagod. Ginawa ka ng Diyos para mahalin niya. So do your best and allow God to take care of the rest. Isipin mo ang pana. Isipin mo kung gusto mong malayong marating ang buhay mo, kamukha ng pana, kailangan mong iunat, kailangan mong mag-retreat, to move backward. Kapag nagpapahinga ka, may silbi ka pa rin. May halaga ang paghinto. Kaya matuto ka na mag-surrender sa Diyos. Amen? Kaya sa araw pong ito, isipin po natin, pagmunihan natin, ano yung mga dapat na problemang layo-layuan ko sandali? At ano yung mga bagay na dapat ipatuloy ko sa Diyos? You pray over that, and hopefully, the Lord renews your strength. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.